Gawin po nating pang-ulam ang dalawang mais, isang sayote, at kung meron po kayong bichuelas o Baguio beans, isama na rin po natin. Simple lang po ang mga sangkap, pero gagawin po natin itong isang masarap na ulam na perfect sa pang-araw-araw. Medium size po, nakawali lang ang gagamitin ko dahil hindi naman po masyadong karamihan ang gagawin natin. Good po ito for 4 people. Magpainit po tayo ng mantika at ilagay na po natin ang ating sibuyas. Isang katamtamang laki po ng sibuyas na hiniwa ko ng maliit. Importante pong maluto muna ang sibuyas bago po natin isunod ang ating bawang. 2-3 piraso po ng bawang ang ating idadagdag na pinitpit ko lamang. At iluto po din natin yan hanggang sa bumango ang ating aromatics. Lalagay ko na po itong ating sayote. Hello po sa mga bago nating manonood. Isang sayote lang po ito ha. Lagyan ko na po ng asin. At saka po paminta. Konting atsuete po. O yun. Diretso po. Siguro po nabanggit ko kanina pwedeng panghandaan na itong gagawin natin. Basta mga kaprasong gulay na medyo mura-mura sa palengke, yan pong handa natin. Pasasambat makakaraos din yan. Mabubusog kayo. Masarap po ito eh. Lagyan ko na po ng konting tubig ha. Ito po parang 1 cup ng tubig. Para lumambot-lampot po yung ating sayote. Taga saan po ba kayo? Kayo po ba'y nabulyawan ko na mga kaibigan? O, ang dami ko nang nabubulyawan ha. Kayo po ba'y isa doon? Lagyan po natin ng isang cube para maging malasa lalo. Kung hindi pa po, ilagay nyo kung taga saan kayo ha. At pag nabasa ko po, lagi po ako nagbabasa ng mga comments nyo, mabulyawan na po kayo ng isang pagmamahal. Takpan po natin ha. O siya. Ilalagay ko na po itong ating mais. Ito pong mais dito sa banda ko, napakadali pong maluto nito mga kaibigan. Pero, ang mga nababasa kong comment, yun daw pong mais atin sa Pilipinas talagang matagal lumambot. So, pakuluan nyo po muna bago nyo po ihalo dito sa ulam natin. O siya. Toyo po kung toyo, patis kung patis ang ilagay nyo. Ito po yung kalahating sandok. O, lagyan po natin ng liquid seasoning para okay na yung lasa. Yun. Tama-tama na po siguro to sa ating panghanda. Mga okasyon na darating. Kung dalawa lang namang mag-asawa, may dalawang maliit na bata, pwede na po siguro to. Tignan nyo ha. O, yung pong ating ilang guhit ng bichuelas. Baguio beans. O, tignan nyo, kakarimpot lang o. Takpan po natin sandali. O, wag nyo po masyadong lalabugin yung bichuelas. Kalahating red bell pepper lang po ito para may kulay ng kaunti. Yun kung medyo meron pa kayong natitira sa refrigerator. Pag isang malaki, kalahati lang ang ilalagay nyo para matipid ng konti. Kasi masarap din naman po pag may red bell pepper ang ulam natin O ngayon, ano po ilalagay nating protina dito? Hipon po, wala ng balat, wala ng ulo. Ay, may nakasama. Nakatsyempo po ako sa palengke, sa grocery. Pag bumili ng kalahating kilo, yung kalahating kilo, libre na yung kalahati. Syempre, pinatulang ko. Alam nyo naman tayo, madiskarte tayo, di po ba? Kaya ako nilagay sa huli. Ngayon, kung kayo po medyo out of budget dahil sa hipon, sabi ko kasi kanina panghanda ito kanya tignan nyo, ang gandang tignan, di po ba? Hindi pa tayo tapos dyan ha. Lagyan nyo po ng manok o kaya naman po yung fish balls. Kung anong meron kayo. Kahit po isdang pinirito, pwede na rin. Hindi pa po tayo tapos, may lalagay pa ako dyan importante, takpan po muna natin. Papatayin ko na po yung apoy. Hahayaan po natin ito lumamig-lamig ng konti Pagkatapos po ilalagyan natin ng ilang kutsarang mayonnaise o ganun para creamy po ang dating. Yun, 3 malalaking kutsara po yun. Tapos haluin nyo na. Wala pong sabaw to Yung mayonnaise ang pinakasarsa natin. Aba, nakita nyo yan. Kaya po sinasabi ko sa inyo kanina na pwedeng panghanda itong aking ginagawa ngayon. Di po ba? Kung meron tayong budget para sa hipon, ito na lang po ang ihanda nyo. Kompleto na, may mga gulay-gulay na. Ayos! Kung nagustuhan nyo po ang recipe natin today, paki-like nga po at i-share nyo po ang video na ito. Mag-comment din po kayo sa baba kung ano po ang gusto nyong ulam na lutuin natin sa susunod. Bukas po uli, gagalingan natin. Ron Bilaro po!